Mega mega love shout out at magandang araw po sa ating lahat. Ayan. So, ngayong araw is idirebata natin itong si Inahing Baboy na malandi na parausan ng mga lalaki. At sobrang libog. Ayan. Batinggilan talaga to no? Batinggilan. Talagang proud na proud siya kung ano yung nangyaring katangahan sa buhay niya. Ayan. Alam mo kasi as 26, yung pagiging kapitan ko, that was 18 years ago. Diba? So kahit na balahurain naman ako dito sa social media, wala na akong reputasyon na pinag-iingatan dito. Hindi na ako honorable sa panahon na to. And beside, 18 years ago, yan yung kwento ng buhay ko, yan yung nakaraan ko na pwede kong ipagmalaki kahit kanino. Kasi hindi basta-basta ang achievement yan. Diba? Sabihin mo, 3 years is not bad, yes. Kasi hindi naman ako naging kapitan lang. 13 years ako in service as a public servant. At hindi lang ordinary na kapitan. Ha? Meron ako makatungkulan sa liga ng mga barangay or municipal level. Nagkataon lang talaga na mas pinili kong bigyan ng magandang buhay yung mga anak ko. Kaya, mas pinili kong i-give up yung pagiging politician ko, yung pagiging public servant ko para mag-abroad, para maibigay yung magandang buhay sa anak ko. Yan yung kwento ng buhay ko. Yan yung nakaraan ko na very proud ako kahit sino sa pamilya ko. Pwede ako ipagmalaki pati mga anak ko dahil sa naging nakaraan ng kwento ng buhay ko. Pero ikaw, yung sabi mo past mo na nga yan, nakaraan mo na yan, yan yung kwento ng buhay mo na sobrang baho, isang basurang kwento ng buhay na nakakahiya. Do you think proud ang pamilya mo, proud ang anak mo sa naging nakaraan mo? Iba-iba ang tatay ng 6 na anak mo, di ba? Isa kang parausan, isa kang malandi, isa kang malibog na babae, di ba? Wala man lang isang nagseryoso sa iyo. At least ako as 26, pinakasalan ako sa simbahan. 3 anak ko, isa ang tatay. Sabihin mo wala akong libog, at least proud ako, isang lalaki lang ang gumamit sa akin, di ba? So ayan, ha? At saka alam mo, as 26, Inahing Baboy, i-compare mo yung buhay ko sa buhay mo, basurang-basura yung buhay mo. Ako as 26 at the age of 17, naging SK chairman na ako hanggang age of 22. Mula 22 hanggang 29, naging barangay kagawad ako. Mula 22 hanggang 29, mula 29 hanggang 32, naging barangay kapitan ako. Di ba? Ikaw, mula 18 years old, kinuwento mo yan sa Lady Mamita, 18 years old, may nakilala kang isang lalaki. Isang gabi mo lang nakilala, sumama ka sa malamig na lugar. Mula 18 years old hanggang ilang taon? 36? 36, 35, 34? Naging parausan ka ng mga lalaki. Mula 18 years old, naging parausan ka ng mga lalaki. Ginamit ka ng mga lalaki kung sino-sino mga lalaki. Isang kalabit lang sa'yo, tumihaya ka. Ni isa sa 6 na naging anak mo, walang lalaking sumeryoso sa'yo. Walang lalaking nagpakasal sa'yo. So, i-compare mo yung kwento ng buhay mo, yung nakaraan mo, yung past mo sa past ko. Sobrang baho, sobrang bulok, sobrang basura yung pagkatao mo. Diba? So, balahurain nyo man ako sa social media ngayon, wala akong pakialam. And besides, yung mga nambalahura sa akin na si JC Teo, tapos na. Tapos na yung kabanata ng balahuraan na yon. So ngayon, kayo yung nagpapatuloy na mabalahura sa akin. Pero alam mo kung ano yung nakakahiya? Yung mga taong nagbabalahura sa akin na kagaya mo, nakakahiya. Kasi habang binabalahura mo yung pagkatao ko, umaalingasaw yung baho ng buhay mo, nakakahiya. Proud ka pa sa lagay na yan? At saka ako as 26, di ba? Nag-abroad ako. Meron akong goal at natupad yon. Nag-abroad ako, napatapos ko yung mga anak ko, nakapagpagawa ako ng bahay. Ikaw as 26, nag-abroad ka, pagka-uwi mo, nangutang ka para may pasalubong ka sa anak mo. Nag-abroad ka, wala kang ipon, di ba? Umuwi ka, kahit pang follow-up, check-up ng anak mo, wala kang pera kasi wala kang ipon kasi tatanga-tanga ka, di ba? Nangutang ka sa social media, which is hindi ko ginawa yun. Never ako nangutang sa social media, lalong-lalo na sa mga taong hindi ko naman kilala masyado. Di ba? Ikaw ang kapal ng mukha mo. Tapos sabihin mo, wala kayong ambag sa buhay ko, pinakain, pinalaki ko yung anak ko mag-isa, natural. Bunga ng kalandian mo yan
Anak mo yan eh. Alam naman, paalaga mo sa ibang tao. Alam nga naman ibang tao nagpapalamon, kagaya na nangyayari ngayon. Palamunin ka ng sponsor, di ba? Kasi tatanga-tanga ka. Sabi ko nga, kung hindi ka tatatanga-tanga at bobo, hindi maging ganyan yung buhay mo. Proud ka pa sa itsura mo na yan? Saan banda yung kagandahan mo? Mukha kang inahing baboy na taon-taon nanganganak na iba-iba ang tatay, iba-iba ang nagpalahi at iba-iba ang nagpabuntis sa'yo. Proud ka? Tingnan mo yung tsura mo. Kung hindi ka magayos, di ba? Kung hindi ka pa mag-effort na magayos, tingnan mo yung tsura mo. Ang pangit mo. Mukha kang baboy na dugyot. Tingnan mo yung ipin mo as 26 bulok. Nangingitim yung mga kaviti. Ay, nakakahiya ka. Proud ka pa sa itsura mo na yan. Di ba? Pinipersonal niya na ako, di ba? Dati hindi ko pa na-booking yung pagkatao mo. Ini-issuean nyo na ako, di ba? Ina-judge nyo na ako, nagkasuhigad ako, pok-pok ako, may kabit ako, di ba? Huli ko nga lang yan na-discover eh. Yung baho mo na umalingasa. Which is ikaw ang nagkwento niyan, di ba? Ikaw yung nagpahiya sa sarili mo, di ba? Dito sa social media, sabihin mo ng ibang tao na balahura ako, ex-kapitan ako, I don't care, di ba? Kasi nung time na naging kapitan ako, totoong serbisyo ang binibigay ko sa mga tao, di ba? At dito sa social media, wala akong pakialam kasi hindi naman ako kilala ng mga tao dito. Importante, alam ng constituents ko kung anong klaseng public servant ako. Alam ko sa sarili ko kung anong tao meron ako. Pero ikaw, isa kang defender ng isang charity foundation ngayon, binabalahura ka, lumalabas yung baho mo, isa kang malandi, isa kang pokpok, isa kang malibog, isa kang higad, isa kang parausan ng mga lalaki. Nagkaanak ka, 6, iba-iba ang tatay, at naging kabit ka. Aminin mo yan kasi yung mga naging tatay ng anak mo, may mga asawa. Ikaw yung babaeng isang kalabit lang, titihaya na igana agad. Kasi nga, nasa pagkababae mo yung malandi at pagkahigad. Pati pagre-rebat, kalandian pa rin dinadala mo. Ano sabi mo? Pasalamat ako dahil namatay asawa ko. Kung hindi, patikimin mo nang hindi pa natikman. As if patulan ka ng asawa ko. Yung mga babaeng kagaya mo, isang basura, umalingasaw ang baho, at isang pokpok at malandi, walang lalaking magkakagusto sa'yo. Kaya nga, ayan nagkaapo ka na lahat-lahat, pero walang lalaking sumeryoso sa'yo, walang lalaking nagpakasal sa'yo. Diba? At least ako as 26 nagkabahay ako. May naipundar ako. Pero ikaw, nangapo ka na lahat-lahat, nakikitira ka sa nanay mo at sa kapatid mo, nakakahiya. At saka alam mo as 26, 'di ba? Ako proud ako sa sarili ko. Kasi sabi mo hindi tayo magkapareho sa age. Ilang taon lang naman tanda ko sa iyo, 6, 7, 'di ba? Pero tingnan mo naman, as 26 kung anong buhay meron ka. Ako may sarili akong napundar na bahay. Pero ikaw, ano nangyari sa buhay mo? Naka-6 ka na lalaki. Para lang? Para sa libog lang? Walang plano sa buhay? 'Di ba? 6 anak mo, iba-iba ang tatay, nagkaapo ka na lahat-lahat. Wala, 'di ba? Ayun, nakikitira ka pa rin, kawawa ka naman. At siguro hanggang ngayon, 'di ba, sinusuportahan ka pa rin ng nanay at kapatid mo kasi nga saan ka na magkukuha? Kasi batugan ka, inutil ka, wala kang trabaho. 'Di ba? Yun yung inasahan mo, yung team abot kamay. Oh my God, 'di ba? Palamunin ka talaga ng sponsor. Pasalamat ka, nandiyan ka sa team abot kamay. Talagang kakapit ka diyan. Kasi diyan ka kumukuha ng ikabubuhay mo sa pamilya mo, 'di ba? Kasi kung wala naman talaga eh. At saka, oh my God, as 26, di ba? Huwag mo ipagyabang kung anong itsura mo, di ba? Tingnan mo nga yan, mukha ka ng baboy na inahin. Ang pangit-pangit pa ng ipin mo, ang dugyot-dugyot mo tingnan. Kaya nag-e-effort ka talagang magpaganda sa live mo para meron kang ipagyabang. Ako wala nang problema, kahit hindi ako makapagsuklay, hindi ako makapagpulbos, fine, di ba? Wala, hindi importante sa akin magpaganda kasi hindi ko kasing landi mo. I'm proud to say na hindi ako malibog at isang lalaki lang ang nakatikim sa akin. Asawa ko na pinakasalan ako sa simbahan. Hindi kagaya mo, ginawa kang parausan, di ba? Kawawa naman, nakakahiya. Ang isang team abot kamay, ang isang charity foundation, ang kanyang defender ay isang babaeng
Parausan ng mga lalaki. Isang babaeng malandi at makate, di ba? Ay, naku, as 26, di ba? Ako at least kahit papaano, proud sa akin, proud sa akin yung pamilya at anak ko kung anong merong achievement ako na pwede kong ikwento pag tumanda ako. Pero ikaw, anong ikwento mo? Yung kalandian mo? Yung kababuyan ng pagkatao mo? Oh my God, di ba? Kasi kung may utak ka at hindi ka tatanga-tanga, yung mga ganyang bagay, hindi mo na dapat pinagkalandakan sa social media. Pero nagyayabang ka, feeling mo kasi competition pagdating sa lalaki, 'di ba? Ang bobo-bobo mo, ang tanga-tanga mo as 26, 'di ba? O ayan, 'di ba? Pareho tayo nag-abroad pero nangyari sa buhay mo, wala kasi nga puro kalandian ang nasa isip mo. Wala kang as 26, wala kang pangarap sa buhay, 'di ba? Kasi kung may pangarap ka sa buhay, 6 na lalaki dumaan sa buhay mo, sana meron man lang nagbago, 'di ba? Pero wala, 'di ba? Wala, bagsak mo pa rin, sa basura, 'di ba? Wala, 'di ba? Oh. Kaya nasabi ko kahit anong gawin mo as 26, magtumbling-tumbling ka man, magserko-serko ka man dyan, walay, basura yung pagkababae mo, basura yung pagkatao mo. No? Isa kang pok, malandi, makati, higad, para usan ng mga lalaki, di ba? Nagkaroon ng anak, iba-iba ang tatay. Hindi lang once, hindi lang twice, hindi lang thrice, 6. 6 anak sa iba-iba ang tatay, di ba? Yan yung senyales ng pagkapokpok, pagkamalandi, pagkahigad na klase ng babae. Proud ka pa.